Ayan, so dapat po magpapasulat ako ng ng mga parang prayer request o kaya naman ay mga parang lately na parang struggle natin sa buhay. And parang ano man yon, financial man yon, physical man yon, o mga parang yung pinagdadaanan natin parang lately, dapat ipapasulat ko yon. Pero siguro ang gawin na lang natin, kung meron kayong papel, tapos meron kayong ballpen, isulat nyo na lang kung ano yung parang pinaka kailangan nyo ngayong gabi na to. Tapos mamaya mag-prayer partner tayo. Tapos pag-agrihan nyo ng prayer partner nyo na yung struggle o kaya naman yung mga nararanasan nyo ngayon ay mapagtagumpayan natin sa pangalan ni Jesus. Amen? Ayan. So ngayon, nung nakaraan, di ba, meron akong inano lang, parang sinama lang dun sa preaching ko nitong nakaraan. Hindi ko lang alam kung kailan yon na kay Perry Stone to, di ba? Yung millions now are entering the hour of testing. May sapot. So, parang parang sinasabi niya nga doon na marami nga daw ang nakakaranas ng mga biglaang testing, di ba? Yung parang nararanasan nyo ba yon? Yung parang may mga pagkakataon na parang biglaang sudden attack, o kaya naman temptation, di ba? O kaya naman old nature na bumabalik, na kinalimutan mo na yan, pinagsisihan mo na yan, pero tinetempt ka ulit na gawin. Meron ka bang nararanasan na, kumbaga parang family struggle, o kaya naman kahit sa pag-aaral mo, or parang spirit of heaviness sa workplaces. Ayan. So, ang tawag dyan ay mga testing, trials, and temptation. So, ngayon ang pag-aaralan natin ay tungkol sa the hour of testing. Meron tayong mga verses dito na parang binanggit yung term na yon. And I pray, di ba, by the power of the Holy Spirit na maunawaan natin siya ngayong gabi na to para magtagumpay tayo kung tayo man ay dumaranas o daranas po sa testing na ito. Pero hindi ko naman kinakailangan pa na maipaliwanag masyado, pero di ba pag sinabing hour of testing, alam nyo yan. Na ibig sabihin, mga pagsubok, mga problema, mga challenges na pinagdadaanan or pagdadaanan na mga Kristiyano or even hindi Kristiyano, di ba? Ang mga term nga ni Perry Stone dito, yung mga sudden attack or temptation, mga weird battles or warfare na biglang nararanasan mo, mga struggles, financially, physically, yung bigla ang pagkakasakit, di ba? Yung mga inner emotions na problems. Tapos yung mga tribulation na nararanasan natin sa mundo. Tapos testings o kaya naman trials. Kung kayo po pala ay nasa J-Meet, ayan, kung alam nyo or napapakiramdam nyo na meron po kayong mahal sa buhay o kaibigan na kailangan ng message na to, pakishare lang po ang ating link para mas marami pa pong makapakinig ng Word of God. So, gaya ng sa Bible School, i-apply na lang natin yon na wag tayong hihiga para hindi tayo makatulog. Ayan. So, sa halip, tayo po ay umupo at imagine nyo na nandito kayo sa ating prayer meeting mismo. Ang verse natin sa Revelation 3 verse 10, ayan, sabi, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Ayan, so sinulat to sa Philadelphia, pero ang sinasabi nga dito na from the hour of temptation, parang sinasabi nga yung parang awar ng suliranin o persecution. Pero yun nga, marami kasing ibig sabihin to, generally, di ba? Pero kaya isasama na rin natin yung James 1, 2-4. Pero kumbaga pag pinag-aralan nyo kasi, magkakatono din naman siya. Sabi, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. Kapag nagkakaroon kayo ng mga pagsubok, count it all joy daw. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Sabi, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting natin. Kung ipaparaphrase natin at isa-sum up, na kapag daw nagkakaroon ka ng pagsubok, count it all joy, kasi makakapag-mature daw yun sa'yo.
'Diba? Dadating yung time, magiging perfect ka, at yun nga, yung magmamature ang iyong pagkatao. Tapos, basahin din natin yung 1 Peter 4:12 to 19. Sundan nyo na lang ako ng mata. Sabi, Beloved, do not think it's strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Tapos 14, if you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. Ganun pala yun. And on their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. Diba? Pag kinukutya daw kayo, nag-glorify daw si Lord. But let none of you suffer as a murderer. Sana walang ganyan sa atin. A thief, an evildoer, or a busybody in other people's matters. Yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed. Diba? Huwag ka daw mahiya. But let him glorify God in this matter. For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Paano pa kaya sila, di ba? And sabi ng 18, now, if the righteous one is scarcely saved, where will the ungodly and the sinner appear? Therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. Tapos sa Daniel 12 verse 1, may sinasabi din dyan, na at that time, Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that time. And at that time, your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. And tayo nga, di ba, alam naman natin yung mga illustration o mga simbolismo na kapag kunwari ang gold o ginto, gusto nyong yung parang i-test kung ito ay totoo, di ba, ipapadaan sa apoy. Tas ganun din sa mga nagtatrabaho, itetest muna kayo kung marunong ba. Di ba? Sa mga nag-aaral naman, may examination at malalaman kung meron kayong mga natutunan, di ba, depending or based sa inyong resulta ng examination. And alam nyo, ganun din daw pala ang hour of testing. Na ito, kinakailangang mangyari sa buong mundo, maging sa lahat ng mga Kristiyano, in order for us to be tested kung tayo ba ay totoo at kung ano ang laman natin. Actually, nung ito ay pinag-aralan, yung hour of testing dyan, para daw siyang shinik na cup o baso para malaman kung ano yung nasa loob ng baso. Parang ganun daw, di ba, sa atin, na tayo, kaya tayo nakakaranas pala ng testing or mga pagsubok, nang sa gayon, malaman ng Diyos kung ano yung nasa loob natin. Di ba? Kung ito ba ay bad or good, ito ba ay puno ng kadalisayan, di ba? Or ano, yung mga natutunan natin, or wala tayong natutunan at all. Pero sabi mo nga sa katabi mo, nawa ikaw ay makapasa in Jesus' name. So ngayon, isa-isahin na natin. Ano ang ibig sabihin or what is the hour of testing? Ayan, by definition, ito yung ibig sabihin ng hour of testing. Sabi, a period when God allows trials and pressures to refine, prove, and reveal. Ayan, so kaya naman pala may mga hour of testings kasi inaalaw yan ng Diyos to refine us, di ba? I-refine yung ating mga ugali, character, attitude, di ba? Para maging dalisay tayo. At syempre, para i-prove, di ba? Naalala niyo si Job noon, di ba, na inalaw ng Panginoon na itest siya para i-prove na talagang si Job ay para sa Diyos at talagang galing sa Diyos. And i-reveal kung ano yung meron tayo. And also, sabi, a time when those who dwell on the earth are tested. See Revelation 3 verse 10 as context, sabi, includes believers and the world. So, dito, kumbaga parang nakaka-encourage kasi ibig sabihin nito, hindi lang pala ikaw yung nakakaranas nito, kundi lahat ng mga tao sa mundo, even Christians, makakaranas ng mga hour of testing. Kaya, hindi lang ikaw yung may dala niyan. Hindi lang ikaw ang may pagsubok o problema, kundi marami sa buong mundo. Sabi, it is not just everyday troubles, but a heightened prophetic testing phase
Yan. Sabi, Christians around the world are walking into what Peristone calls the hour of testing, a divinely permitted season of intense trials. Parang yun nga, yung sinasabi ni John Rex kanina sa kanyang prayer, di ba? O sa kanyang challenge na malalaman mong malapit nang dumating si Lord kasi pasevere na ng pasevere at powers na ng powers yung mga nangyayari. Parang sa isang teleserye o movie, nandun na kasi tayo sa climax. Nandun na tayo dun sa parang binubugbog na si Cardo, tapos hindi natin alam kung siya ba ay mabubuhay o hindi. O may lalabas na naman na another kakambal niya, di ba? So parang ganon. Kaya dito, sa atin, kung ang kaaway ay nagdadala na ng onslaught, tayo ngayon ay dapat na matutunan itong bagay na to. Ano bang dapat nating gawin? Okay? So yan yun. Yan yung hour of testing by definition. Ano yung characteristics nito? Sabi dyan, global in scope. Yan. Ibig sabihin, coming upon the whole world. Yan. Ibig sabihin nito, makakaranas ang lahat ng tao. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo, may mga mararanasan sila. Kumbaga parang in some degrees ng kanilang mga pagsubok. Kaya nga, maganda, di ba, na mapag-aralan natin ang salita ng Diyos para malaman natin paano natin na i-overcome o i-handle yung hour ng testing. Ano pa? Ito daw ay multifaceted, ibig sabihin spiritual, economic, relational, moral, and physical. So may mga tribulation or may mga testing dyan. Yung halimbawa, parang okay ka naman, tapos bigla-bigla kang may mga nararamdaman. Kagaya ngayon, di ba? Marami tayong dapat na ipag-pray kasi dapat i-rebuke nga natin yung mga pagkakasakit na yan, mga lagnat, mga influenza virus na yan, o anumang mga virus in Jesus' name. Pagka ganyan-ganyan nga, inaalala ko na lang yung mga nangyari noon sa God's General, di ba? Lagi kong kiniklaim sa buhay natin yung verse na yung for the spirit of life in Christ Jesus has made us free from the law of sin and death. Tapos yan nga, di ba, yung prinsipyo ni John G. Lake na nung time na nagkaroon ng virus noon, di ba, ang kinlaim niya sa Panginoon, kapag yung virus na yon dadapo sa kanya, mamamatay yung mga virus na yon. Kaya dapat ipag-pray ulit natin yan sa kapanahunan natin. Okay? And then, yun nga, iba't iba yan. Tapos, ang purpose nito is to refine, to reveal, and to prepare. Di ba? Kapag nga may mga pagsubok ka, may mga problema, napapatanong tayo, bakit ang lakas natin mag-pray? Bakit ang tindi ng ating hawak sa Panginoon? Bakit, di ba, kahit sa mga baby, sa mga bata, kapag brown out, madilim, di ba, anong gagawin nila? Mas titindihan nila yung hawak sa kanilang magulang. Ganon din sa buhay natin. Kapag may mga nararanasan tayo, mas lalo tayo dapat humawak sa ating Panginoon. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, buti andito ka sa prayer meeting. Ayan. Okay? So ngayon, sino-sino naman yung mga example sa scripture na nakaranas ng mga hours of testing? Ayan, sample nito ay si Abraham at saka si Isaac dun sa Mount Moriah. Diba? Nung pina-offer ng Panginoon ng Diyos, si Isaac kay Abraham, and anong test yun? Test yun ng kanyang pananampalataya. Kung mas mahal pa ba ni Abraham ang Diyos kesa sa kanyang anak. Pangalawa naman, si Job, yung kanyang suffering. Ang testing naman sa kanya ay yung testing ng kanyang motibo o integrity. Ibig sabihin, tinest siya kung siya ba ay may, kumbaga, halimbawa, may problema, sa Diyos pa rin ba siya o tatalikod na siya sa Diyos, di ba? And pangatlo, Daniel in the lion's den, sa Daniel 6. Yan naman ay test of faithfulness when systems fail. Tinest kasi siya kung halimbawa, ipapatupad tong batas na to, kanino siya susunod, sa Diyos o sa tao. Minsan alam nyo, ganun din sa buhay natin. There are times may iaalawang Diyos na sistema, batas, di ba? Ngayon, itetest ka niya. Kung ano ang mas matimbang, kanino ka mas takot, kanino ka mas mag-o-obey, sa Diyos o sa tao. Di ba? Kapag nangyari sa iyo yun, di ba? Dapat lagi mo natatandaan, we must obey God rather than men. Kapag pinag-utos, patayin mo yung kapwa mo, yung kaaway mo, sunugin mo ang bahay. Di ba? Susundin mo ba? Hindi. Kailangan ang faithfulness mo, ang allegiance mo, ang pagkampi mo ay sa Diyos. Okay? And then next naman, yung apostles and early church na pinag-aaralan nyo sa Bible School. Di ba? Under persecution. Yun naman ay test of perseverance. Di ba? Pero kailan sa mga Bible student,
Saan na mayagpag ang mga Kristiyano? During toleration, or persecution? Yan, persecution. Kung kailan may pressure, kung kailan may persecution, dun dumadami, dun tumatapang, dun nag-expose, dun lumalabas ang mga Kristiyano, di ba? And today, connecting to end-time prophecy and warnings of perils. Kaya, yung mga nararanasan natin, kahit yung nararanasan ng mundo, nakalagay na pala yan sa Bible. Di ba? Kaya ngayon, kailangan na lang natin paghandaan. Kaya kapag may preacher akong ganun na narinig, na binasa niya daw yung Bible at alam na alam niya na meron kaaway na gusto siyang pabagsakin. Kaya nung nagkita sila face to face, sinabi niya dun sa demonyo, matagal na kitang iniintay, dudurugin kita. Diba? Kumbaga parang ready siya sa pagharap. Tayo minsan, dinideny pa natin yung fact na totoo yung mga kaaway, yung mga demonyo. Wherein, itong pangangaral na ito ay ihahanda ka, di ba? Somewhere, di ba? Kapag meron kang mga nararanasan ganyan. Di ba? For example nga daw, sabi nung isang preacher na pinapakinggan ko rin, halimbawa, hindi ka nakakaranas nito ngayon, pero magbilang ka, 2-3 araw, di ba? In some degrees, makakaranas ka ng mga testings, mga pagsubok. Ngayon, kailangan ready ka. Kailangan, ready ka sa battle, sa warfare, di ba? Kaya inaano natin to. Sinishare natin to. At kung meron din kayo, di ba, ng mga mahal sa buhay na dumadanas ng battles or hour of testing, i-share nyo to sa kanila. So, yan yon. Yung mga examples in scriptures. Ngayon, bakit ba nangyayari itong hour of testing? Why is this hour of testing happening? Una, kasi merong purpose ang Diyos na refinement. God's purpose of refinement. Sabi nga, like the refiner's fire, tests reveal impurities. Diba? Kaya nga tayo, for example, kailan natin natetest ang mga ka-LG natin, ang mga kasama natin sa church, ang mga manggagawa natin kay Lord. Diba? Kapag dumaan na ng problema, diba? For example, kunwari sa inyo, LG nyo, diba? Ang saya-saya, kunwari sa una, kasi kayo, celebration, ganyan, saya-saya kapag Christmas party, may mga event. Pero kailan na natetest? Di ba? Kapag merong mga problem, kapag may mga pagsubok, di ba? Kung yung isa nagtampo, yan, dyan niya matetest kung magsasabunutan ba o hindi. Dyan na matetest kung di ba? Magtatampalan ba o hindi, kung may mga natutunan tungkol sa patience and love, di ba? So, ganun. Halimbawa, sa mga mag-asawa, di ba, ang unang talaga, mga unang taon, honeymoon stage yan, for better or worse, till death you shine, di ba, suot ng ring. Then, pag may mga nararanasan na, di ba, minsan nagkukulang sa budget, minsan yung anak, hindi maipaliwanag, yung kabaitan, di ba? Tapos yung mga, basta parang, pag tumagal na yung pagsasama, dyan na natetest. And ganyan din yung mga hour of testing. Tinetest, di ba, at nire-reveal nito kung meron man tayong impurities, di ba? Si Bishop, iba mag-test kapag yung mga pastor, gusto niyang matry kung talagang pastor, niyayaya niya sa basketball. At kapag nag-basketball sila, nilalagpasan niya. Pag napamura, ay hindi to makaka-enroll sa Bible school. Hindi to totoong pastor. Kasi marami siyang nakalaro, nung na-scorean niya, napamura daw, di ba? So, kasi may mga impurities, di ba? And sabi ng James 1:2-4, consider it all joy. Ibig sabihin niyan, the testing of your faith produces perseverance. Kapag kasi nagkakaroon ka ng mga hour of testing, dyan ka mas lalong tumatatag, lumalakas, di ba? Yung parang kasabihan na pinatatag ng panahon. And the testing strengthens the believer's character and faith walk, di ba? So kapag mas maraming testing, mas maraming kaya nga ang kaibigan na malalaman mo kung tukip yan, yung kaibigan na yan, kapag nakaranas na kayo ng maraming testing. Yung tipong ilang late na yung pinagpasensyahan mo sa kanya, ilang palibre na yung talagang kinompromise mo sa kanya, ilang pasakit na ng ulo, di ba? Yun yung dami yung mga pinagdaanan, pinag-awayan, yun na yung talagang masasabi mo, ay kaya ko na tong pagpasensyahan hanggang dulo. Di ba? May mga ganon kasi na-test mo na. O kaya naman, yung mga kaibigan na na-test mo na yung loyalty na, yung parang alam mo yung
ikinuwento ka sa iba, chinismis ka sa iba, pero papanig pa rin sa'yo o kaya naman maniniwala pa rin, 'di ba? Sa iyong totoong kulay o pag-uugali, 'di ba? So ganyan si Lord, 'di ba? Gusto niya kasi yung pagkampi natin o allegiance ay talagang makita niya. Okay? And then ngayon, pangalawa, to reveal what is hidden. Ano bang nakatago? 'Di ba? Sa Test, expose spiritual lukewarmness, hidden sin, compromise faith and fear. Kaya nga, 'di ba? Dito makikita na kapag may mga testing, dyan na-expose talaga kung malamig ba ang Kristiyano na to o mainit siya sa Panginoon. Kaya there are times, may mga pagkakataon tayong ganito, even sa mga kamanggagawa natin, mga kapatiran natin sa Panginoon, na nadidiscern naman natin talaga na lukewarm na, 'di ba? Yung parang pinagpe-pray mo na lang, yung parang alam mo yung isang na lang, kumbaga parang sa term ng health o nila Bishop, isang bulate na lang ang pipirma, malalaglag na. Parang ganon. Kaya nga, 'di ba, lagi namin kayong sinasabihan, mag-ingat, wag magpabaya, 'di ba? Kasi kapag dinali ka ng testing, kailangan ready ka talaga. Yung pinaghandaan mo. Kumbaga parang kunwari sa essence ng mundo, naghahanda sila ngayon sa earthquake, 'di ba? Naghahanda sila sa mga delubyo o trahedya na pwedeng mangyari. Pero kunwari, when it comes sa spiritually, pagka spiritual yung pag-uusapan, tayo ba, nagre-ready ba tayo, naghahanda ba tayo sa mga panahon na alam natin yung kaaway pwedeng umatake? 'Di ba? Kaya dapat ready tayo dun sa point na yun. Minsan may mga ganun kami, 'di ba? May ganun tayong mga na-experience. Yung for example, nabiro mo lang, hindi mo naman talaga minimin yung sinabi mo. Pero dahil nga lukewarm siya, hindi siya nakapag-devotion, nagalit siya agad sa'yo, nagtampo siya agad sa'yo, hindi na siya umattend sa ganito at ganyan. Kasi nga, lukewarm. Kaya itetest. Kaya nga nung dumalaw kami kay Bishop, nandun kasi si Ate Beck, sabi niya, tanong niyo to sa care group niyo, tsaka small group niyo. Tanong niyo tong question na to. Tapos yun, itatanong ko nga sa inyo. Sabi niya doon, anong tawag doon? Yan, kung kakamustahin mo niya daw, yung devotion mo, from 10% to 100%, gaano daw kalakas yung devotion mo. May mga sumagot daw ng 40%, 60%, yung iba 20%, 30%. Ngayon, having said that, having known that, isipin mo naman ngayon kung ikaw ay cellphone. Kung ikaw ay cellphone, tapos 40% ka na lang, maglalas ka ba ng whole day? Kaya mong umabot ng whole day. Kunwari may pupuntahan ka. Di ba, pag 40%, 30% ka na, delikado na, di ba? Kabado ka na niyan. So, ganun din daw sa spiritual na buhay. Kapag kunwari may battles, may kakaharapin ka, magtatrabaho ka, babiyahe ka, mag-aaral ka, then pinabayaan mo nga yung pagde-devotion mo tsaka relasyon mo kay Lord, tingin mo aabot ka hanggang gabi. Di ba? Kapag may mga naka-enkwentro ka dyan na nakaka-bad trip, tapos ka. Di ba? Kaya ang sinasabi doon ni Ate Beck, ng ating pastora, di ba, ng mga reminder sa atin, wag nating pababayaan yung ating relasyon at devotion sa Panginoon. Kasi wag naman, di ba? Wag naman na mangyari na isang pitik lang ng kaaway sa'yo, tumba ka na agad. Di ba? Kailangan, kapag pinitik ka, siya yung tutumba. Di ba? Kasi sa sobrang lakas mo sa Panginoon, sa sobrang kapit na kapit ka kay Lord, siya yung nag-sway. Di ba? Hindi ikaw. Amen? Ox ba tayo doon? Amen? Ox na. Amen? Amen. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang pabaya. Di ba? So, dapat, lagi nating, ang galing nga, kasi nung in-announce ko yon na, nung linggo, di ba, na papanong magiging hindi ka dry, kahit working ka, kahit estudyante ka, biglang, nauna na si David Hernandez, di ba, nakapag-launch na siya ng video niya, na paano daw na marinig si Holy Spirit, maging intimate kay Lord, even you are busy. Di ba? So, parang nung pinlay ko, parehas lang kami nang naiisip. O, di ba, David Hernandez lang din yung mga leveling natin. Di ba? Kasi may mga paraan in order for you not to be dry, di ba, Christian? Yan na kailangan yung nag-uumapaw ka. Amen?
Amen. Nang sa gayon, hindi ka, pag yung mga tao sa paligid wala ng tubig na mainom, ikaw nag-overflow ka. At pwede mo silang sharean. Tapos sabi nga nung youth doon, sabi niya, kasi ganun nga yung devotion nila at Tibek noon. Nagulat siya, parang kahit ganun yung devotion nila, na parang simple lang, ang aga-aga ng glory morning prayer daw. Tapos yun nga, nung mga practice nila, ang aaga na dumating ng mga tao, tapos nagpray na ng nagpray, kaya nagkapuspusan sila doon. Tapos parang may sinasabi daw yung youth doon na, oo nga, kapag ikaw nag-devotion ka ng tama kay Lord, tapos 100% ka, matapos man yung araw, parang alam mo na yung 100% mo sulit, tsaka nagamit ni Lord. 'Di ba? Hindi yung parang tanghali pa lang, kinulang ka na. 'Di ba? Kaya yun yung tatandaan natin. Okay? Na sa mga hour of testing, nare-reveal tuloy kung lukewarm, kung merong hidden sin, compromise, faith, and fear. And ako nga, na-alarma talaga ako kasi parang from time to time, may mga, parang syempre, di ba, kami nga, hindi na kami nagpe-Facebook, pero parang minsan sa mga kwento ng mga tao pa rin, naapektuhan pa rin yung emotion ko na, ay ganun yung kalagayan niya, na parang minsan, may mga nababalitaan tayo na, yung parang, alam mo yun, bumabalik sa kasalanan. Yung parang pinatawad na siya ng Panginoon doon, may old nature na siya, pero bumabalik sa kasalanan. And kumbaga parang dito, sa punto na to, parang para sa akin oo, may mga minsan kapabayaan tayo as brothers and sisters. Pero ang bottom line nito, kung alam mo ng lahat ng mensahe ng Panginoon, tapos nadadarang ka na sa mga katuruan tungkol sa work out your salvation with fear and trembling, di ba? Naturuan ka na. It's parang your accountability, responsibility mo, yung iyong buhay, di ba? Ika nga, lagi kong sinasabi to na bago ka magdala ng iba, dalhin mo muna rin yung sarili mo. Kasi baka kada dala mo ng iba, napapabayaan mo rin yung sarili mo. Diba? Tsaka yun nga, diba, magkaroon sana tayo ng spiritual thermostat, thermometer, diba? Na alam natin kung tayo ay malamig na, o tayo ay on fire pa kay Lord, ikaw ba ay okay pa, o ikaw ay yung pabaya na sa spiritual na buhay mo. Okay? Hindi yung yung parang from time to time, aanuhin ka na. Ako nga, ang pangarap ko dito, dumating tayo sa punto na lahat tayo dito ngayon ay nag-aaral na ng salita ng Diyos. Di ba? Yung parang, alam nyo yun, yung hindi ka na aasa lang basta-basta sa tinuturo sa'yo, kundi mismong ikaw, aaralin mo yung salita ng Diyos para, di ba, pagka ikaw naman yung nagturo, meron kang ituturo. Naintindihan? Amen? Amen. Di ba? And sabi, they also rebuild the faithful, the persevering, and the ones who will stand. Di ba? Na kapag may mga testing, alam mo kung sino yung mga matatatag hanggang huli, di ba? Yung patatagan talaga. And in Revelation 3:10, the promise is to those who keep the word of my perseverance. Yeah? Ibig sabihin nito, yung alam nila, yung salita ng Diyos. And then letter C, ayan, to prepare for what is coming. Bakit nangyayari yung hour of testing? Kasi para ihanda tayo, saan? Sa mga paparating. Sabi nyo nga, paparating. Isa pa, yung buhay na buhay. Yan, yung paparating. Sabi nga, according to end time teaching, this hour of testing aligns with prophetic seasons, preparing the church for coming events, di ba? Yung mga coming events na yan, pwedeng yung revival, pwedeng yung pagdating ng Panginoon, pwedeng yung iniintay mong blessing, di ba? Hanggat maaari, yun nga, basta kinakailangan ready ka. Okay? Sabi, it readies the church to be victorious, not stumbling when more adversity arises. At ito naman ang pangako ni Lord. Ang gusto niya, maging ready ka. Diba? Ay, balik tayo. Maging ready ka na maging victorious. Sabi mo sa katabi mo, victorious. Tingnan mo nga kung victorious yan. Yan. Sabi mo, victorious. Ayan, di ba? Ipe-prepare ka ni Lord para maging matagumpay. Hindi ka ipapadaan sa testing para mag-fail ka. Di ba? Ipapadaan ka sa testing para maging victorious. Di ba? Ang ine-expect ni Lord sa'yo, pag si Ella tines, ang ine-expect ni Lord, pumasa, hindi bumagsak. At si Lord, meron siyang mga certain graces na ibibigay kay Ella para pumasa siya.
kalooban ng Diyos na pumasa si Ella, si Raylene, si Ina, si Paul, si Aaron, si CJ, si Judy, tayong lahat. Papasa tayo. Amen? Amen. Di ba? Kaya naman, i-ready natin ang mga sarili natin. Kaya di ba, there are times na paparealize tayo na, ito pala yung tinuro nito sa akin. 'Di ba? At kung sa mundo naman, 'di ba? Yung kanta nila Regine Velasquez na It makes me stronger by breaking my heart, 'di ba? And you make me stronger by breaking my heart. Kumbaga sa spiritual sense, kapag nabe-break tayo, kapag tayo ay dumadaan sa mga problema, lumalakas kasi tayo, tumatatag tayo. 'Di ba? Kaya nga for example, yung mga nakakapagbuhat ng 5 kilo, 10 kilo, darating yung time, sisiw na sa kanila yon. Kaya kapag bumuhat sila ng 15 kilo, 20 kilo, kayang-kaya na nila. Kasi nga, dumadaan sila sa mga testing. Amen? Amen. Kaya noon, halimbawa, onting sabihan ka lang, pangit mo. Hurt na hurt ka. Di ba? Ngayon, kahit ilang pang pangit mo, wala lang sa'yo. Di ba? Ganda-ganda ko. Ganda. Parang inaano mo lang. Di ba? Yung parang bumabalik lang sa kanila. Balik sa'yo. Di ba? Ganun lang. Di ba? And then, pang-apat, to distinguish the genuine from the false. Yun naman pala kasi, kapag nakakaranas tayo ng hour of testings, dyan natin nalalaman kung ito ba ay genuine o false. Sabi nga, it will be a time of separation, those whose faith is real versus those whose faith is superficial. Di ba? Kayo nga naririnig niyo si Pastor Dan ngayon, di ba? So, sinasabi ni Pastor Dan sa Bible School na kami nga daw, di ba, na mga older batch na noon pa, mga sinaunang tao, di ba? Nakita na namin lahat yon. Yung parang yung parang mabilis na mga Kristiyano, yung parang yung mga pasikat, di ba? Pero yun nga, marami kaming kasabayan, wala na ngayon. Di ba? Pero may mga faithful pa rin, may mga loyal pa rin hanggang dulo, di ba? Kasi ganoon talaga, na dumadating tayo sa testing, para malaman kung genuine na ba yung pananampalatayang meron ka. 'Di ba? Kung ikaw ay para sa Panginoon talaga. Pero yun nga si Derek Prince, 'di ba? Sabi niya, hindi daw siya naniniwala sa backsliding or sa backslider kasi kung talagang sa Panginoon ka, it's your choice kung tatalikod ka kay Lord. 'Di ba? Choice 'yan ng tao. Pero once kasi na in love ka na kay Lord, once na nakilala mo talaga si Lord, wala nang balikan 'yan. Diba? Oo, natutumba ka, oo, nadadapa ka, oo, nagkakamali ka, pero balik ka ng balik dun sa tatay mo para magpatulong. Amen? Hindi ka magtatampo, hindi ka magbaback out, hindi ka magko-quit, diba? Oo, mamamahinga, paminsan-minsan, kasi hindi naman daw masamang mamahinga, pero hindi magko-quit, hindi mag-give up. Diba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka bagay doon. Diba? Hindi bagay sa'yo ang sumuko. Ang bagay sa'yo, manalo. Magtagumpay. Amen? Kaya yung mga problema na yan, minsan, manood-nood ka rin ng problema ng iba. Makinig-kinig ka rin ng mga testimony ng iba. Nang malaman mo na ay hindi lang pala ikaw yung dumadaan dyan. Nung nakaraan, may pinagpe-pray ako na mawala sa akin, sa sarili ko, sa katawan ko. Tapos parang naalala ko yung sinasabi ni Apostle Paul na meron siyang hiniling sa Panginoon na 3 beses pero hindi daw tinanggal ng Panginoon sa kanya. Pero 'di ba sabi ng Panginoon sa kanya, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect for your weakness." Naalala ko na oo nga sa tuwing tayo napapaalalahanan tayo ng mga weakness natin, dun lumalakas ang Diyos. Kapag halimbawa, naaalala mo na wala ka palang alam, na ang hina mo, dun mas lalong pinoprove ni Lord na ako ang bahala sa'yo. Ako, kaya ko yung problema na yan. Diba? So, ganun tayo. Okay? Amen? Amen. And then, ayan. And sabi, it keeps the church honest, not comfortable. Diba? Kapag dumadaan tayo sa testing, mas lalo tayong nagiging honest. Nung nakaraan, may sinabihan ako dito. Sabi ko, alam mo, nagbago ka na. Ayan, sabi ko, inaamin mo na yung kasalanan mo. Inaamin mo na yung pagkakamali mo.
Kasi dati, nag-iinit pa yung mga ulo ko sa kanila, ng mga bata pa sila. Kapag kasi may mga kasalanan, uy, hindi ako yun, siya yun, siya yun, siya yan, siya yun. Ituturo lahat. Di ba? Magtuturoan silang lahat. Pero ngayong tumatanda na sila, ayan, umaano na, yung parang umaamin sila sa kasalanan nila. At hindi lang yon, ginagaya na nila si Zacchaeus, na kapag meron silang nakuha, inaano nila, pinapaltan nila. Pag meron silang nabali, meron silang nasira, pinapaltan nila, di ba? Kaya how I pray na lahat tayo maging ganon. Di ba? Na hindi tayo magtatago sa Panginoon, hindi tayo magtuturuan, kundi kung tayo man yung merong kasalanan, tayo yung gagawa ng paraan para sa restitution. Amen? Naintindihan? Ako ganun ang nakita ko na totoong repentance. Yung merong restitution talaga. Yung salitang babawi, di ba? For example, Pastor, hindi po ako noong nakaraan, hindi po ako nakapag youth fellowship. Babawi po ako. Yan. Tapos magugulat ka, nag-youth fellowship, di ba? Tapos after ng youth fellowship, nag-cleaners pa. Kahit hindi siya cleaner. Ganon yung pagbawi. Di ba? Amen? Di ba? Nilinis mo yung electric pan. Tapos parang hindi mo naman sinasadya. Bigla mong nahulog. Tapos nabali yung tenga. Yung LEC, di ba? Parang ikaw, sa'yo, bilang syempre, ikaw ang accountable, responsible doon, Pastor, nabali ko siya. So, ganun lang yon. Ipapaalam mo lang sa akin, i-inform mo lang ako. Ang tunay na repentance, ang tunay na restitution, merong pagbawi. Di ba? So, hindi ka lang bibili ng LAC, bibili ka pa ng isa. Hindi, joke lang. Sapat na yon, di ba? Yung mo. Naintindihan? Hindi yung kunwari, sasabihin ni Rachel, Pastor, yung Christmas lights natin, nagputol-putol. Ganun lang yun. I-inform nyo lang ako. Bumili kayo ng Christmas lights nyo. Amen? Ganun yun. Parang galit kayo Parang ayaw nyo pumayag Amen? Di ba? Minsan sana, ganun din tayo, no? Kasi minsan, na-high blood ang mga sa mga sa mga, alam nyo yun, yung mga gumaganap, tapos nalilimutan na ihulog yung mga tithes and offering nila. Tapos ihuhulog nila yung tithes and offering nila next week pa. Parang sa part ng mga finance, hindi nyo ba nabasa yung Bible? Hindi nyo ba nabasa yung nakalagay sa di ba, sa mga law ng Panginoon na kapag may hindi ka nabigay, dodoblihin mo yon, di ba? Pero yun, parang wala lang, parang hindi nako-convict, hindi nako-konsensya, di ba? Kaya parang sana tayo, yung parang ma-gets natin tong bagay na to, na yung restitution, yan din yung isa na nire-require ni Lord na bumawi. Naintindihan? For example, 1 taon ka nagpabaya, hindi ka nag one-to-one. Di ba ngayon tinamaan ka ng preaching na dapat mag-one-to-one pala tayo. Ang restitution doon, hindi ka lang mag-one-to-one ng isa ngayong taon. Ang iwa-one-to-one mo, 2, 3, ganon. Amen? Parang galit na naman kayo Amen? Amen? Diba? So, ganun ang restitution. Kaya tingnan nyo, si Zacchaeus, nung sinabi niya, ibabalik ko lahat ng mga 3 beses, yung mga kinuha ko. Diba? Anong sabi ng Panginoon? Na parito sa bahay na ito ang kaligtasan ng Panginoon. I believe with all my heart na yung mga totoong naligtas, sila yung mga bumabawi. Sila yung mga totoong yung nagbibigay ng restitution kay Lord. Ika nga, di ba, sabi ng Panginoon, sino daw ang mas magmamahal sa Kanya? Yung pinatawad ng marami. Pero again, I make myself clear, hindi mo para bayaran yung kaligtasan ni Lord, kundi thankful ka kasi sa ginawa ng Panginoon. Amen? Amen. Okay, so alam niyo na pag may nawawala kayong kutsara, nawawala kayong baso, ayan, bumili kayo. Amen? Amen. Ang term lagi ni Pastor Dan dito, disiplina. Disiplina, Okay. Ayan, pagbigyan nyo na, siya daw ang pinakamabait. Kung naririnig mo, Pastor Dan, amen. Amen. Amen na lang kami. Ayan, so, ganon. Nasa na ba ako? Ayan. So, ngayon, pangatlo, how should believers respond to the hour of testing? So, ito na. Paano ba tayo magre-respond kapag nararanasan natin yung hours of testing? Number 1, nasa na? Wait lang. Okay.
Ah, tama nga. Yan. So, how should believers respond to the hour of testing? Kala ko may nalagpasan ako. Yan. Sa una, paano tayo magre-respond? Kailangan prepare mo yung sarili mo. Prepare yourself. So, paano ka magiging handa? Kailangan daw, rooted ka sa Word of God. So, keep His commandments and remain steadfast. Kasi nga naman, kapag may hour of testing, pag may mga pagsubok at problema, sobrang kailangan mo na maging prepared. Di ba? Kailangan handa ka. Naalala ko nga, pag nanonood ako ng Superbooks, di ba, yung bida doon, na-encourage siya kapag naaalala niya yung Word of God, umiilaw, di ba? Ay, sabi sa ganito, ganyan. Alam niyo, ganun din tayo. Every time na nakakaranas tayo ng mga pagsubok, problema o testing, kailangan maalala natin yung Word of God, yung revelation ni Lord dun sa mismong sitwasyon na nararanasan mo. Nang sa gayon ay mapalakas ka nun. And lagi niyo tatandaan, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Pag alam mo yung Word of God, pag naririnig mo siya, di ba, sobrang tatatag yung pananampalataya mo. May nalaman ako tungkol kay may natutunan ako tungkol kay Jay Jan. Yan, si Jay Jan kasi sabi niya, kung gusto mo daw malaman ang kalooban ng Diyos, mabasa ang kalooban ng Diyos, malaman ang kanyang sinasabi sa iyo, diba? Basahin mo daw ang Bible. Wala daw na ibigay sa tao na pinaka-authoritative at legit, kundi ang Bible. Ngayon, kung gusto mo daw na marinig ang Diyos audibly, diba? Sabi, read it out loud. Diba? So, kung audibly mo daw talaga gusto na marinig si Lord, out loud, di ba? So, basahin mo daw yung Bible out loud din. Di ba? So, sabi ko, oo nga, no, common sense. Kapag binasa mo, maririnig mo siya. Di ba? Kaya, lagi mong paalalahanan ang sarili mo ng salita ng Diyos. Pangalawa, build endurance. Sabi nga, James says, let perseverance finish its work so you may be mature and complete. Taas ang kamay dito ng nakarinig kayo sa magulang nyo ng katagang tiis-tiis lang. Taas kamay. Anak, tiis-tiis lang ha. Yung iba, hindi nyo narinig po. Ayan. Kasi di ba pag sinabing, anak, tiis-tiis lang ha, yung mga pagka narinig mo nga yun, yung talagang magtitiis ka. Di ba? Wala tayong ngayon ha, Doris lang yung ulam natin, tiis-tiis lang. Di ba? Pero sa mga susunod na panahon, kakatiis mo, dumadating naman yung time, di ba? Hindi lang Doris, yung lechon manok na. Di ba? So, may mga ganon, yung parang nagtitiis ngayon, pero later on naman, tapos yun nga, yung naalala nyo yung pag malamig ang ulo, pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot, matutong manghiram. Ayan, pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Ayan, kumbaga parang ibig sabihin nito, yung matuto daw tayong magtiis. Hindi ka kinakailangang sumuko agad. Kung kaya mong pagtiisan mo. Diba? Isipin nyo na lang maigi yung mga nagtitiis sa asawa, nagtitiis sa anak, nagtitiis sa mga, for example, sa mga una pa lang na, pero yun nga, may kinuwento sa akin si Ate Mer na, dapat hindi mo daw sinasabi yung tungkol sa pagsasama-sama nila sa isang kumpanya, ganyan. Sabi ko, bakit? Kasi may mga na-hurt pala sa'yo. Sabi ko, okay, gano'n. Yung parang, kasi ang prinsipyo pala nila, yun nga, first job lang sila doon. Diba? Yung parang experience, parang gano'n. Kaya, pero syempre, hindi naman nila na-gets yung point ko lang doon. Pero yun, ayaw mo na nga. Yun, pero yun nga, ibig sabihin, kumbaga parang ibig sabihin kasi nito, yung parang pag may pinagdadaanan ka o kaya naman nasa short period ka ngayon, parang yung tiis-tiis lang, ka rin. Tapos parang minsan yung hirap, for example nga rin sa Bible school, di ba? Parang gusto mo nga talaga, lahat ng nag-enroll, yung graduate kayo hanggang wakas. Di ba ngayon, pangalawang assignment pa lang ni Pastor Dan, parang magko-quit na yung iba. Diba? Pero yun nga, matutong magtiis, matutong mag-persevere. Diba? Kasi 6 months lang naman yan. Yan. Kaya kumbaga parang, isipin nyo, testing din ito sa atin. Kung tayo ba ay
magpapakalakas kay Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Wag kang susuko. Okay? Malapit na. Gagraduate din tayo. Di ba? Huwag kayong mag-alala, papakiusapan ko sila. Pero yun nga. Basta pag kami ni Ate Mary yung prof nyo, pasado na kayo lahat. Pero yun nga, tiis-tiis lang, walang susuko. Okay? Kasi maganda yun na lahat po tayo, lalo na sa buhay, diba, na makagraduate tayo ng maayos. And then pangatlo, seek the Lord in prayer for strength, clarity, and protection. Ito talaga, yung mag-pray tayo ng mag-pray. Diba? Kasi again, ang demonyo ay takot sa ating prayer kasi takot siya sa Diyos. Pang-apat, walk in holiness. Sabi nga, tests often target compromised areas, kagaya ng fear, ng doubt, at saka sin. Kasi bakit ka mag-walk in holiness? Kasi ganito yan, kapag nag-walk ka in holiness, yung demonyo walang makikitang butas sa'yo. Pero kapag kasi nakipag-compromise ka, di ba, may legal right na yung demonyo. Di ba? Ba't ka nagpe-pray ngayon? Sinapak mo nga yung kaibigan mo kanina. Pray ka dyan. Di ba? Mga ganon. Ba't ka nagpe-pray ngayon? Nanood ka nga ng hindi magandang film kanina eh. Diba? So, may mga legal rights siya na pinapanghawakan. Kaya ang dapat mong gawin, in order na mawala yon, parang yung sa diba? Yung i-confess mo daw agad sa Panginoon. Then, tanggapin mo yung pagpapatawad ni Lord, mag-move on ka, yun nga, i-claim mo. Yung, you are the righteousness of God in Christ. Okay? And then, sunod, ano pang dapat nating gawin? Yung see the testings as an opportunity. Yan, as an opportunity. Yung bawat testing, opportunity yan ni Lord para patatagin ka, para patibayin ka, para may gawin siya sa'yo. Yan, sabi nga, instead of simply suffering, view it as refining, view it as refining. Sabihin mo sa kanya, Lord, what are you producing in me? Kaya nga sakto, di ba? Yung ngayon lang na pinalabas ni Tony Talks, yun nga si Daniel. Diba? Yung parang, ang ganda ng kwento niya, panoorin nyo kapag may time kayo. Ang ganda ng, siya, graduate siya ng, ayun, di ba? Tapos, ang nangyari sa kanya, nakulong siya sa maling, kaso. Kinasuhan siya ng rape. Hindi naman totoo. Tapos, 2 taon siya doon. Tapos, habang nandun siya, doon siya nag-aral. Diba? Hanggang sa nakagraduate siya. Tapos dumating yung time, parang mala Joseph nga, dumating yung time, parang pinagkakatiwalaan siya ng mga warden doon, inutos-utos. Ayan, so dapat po magpapasulat ako ng mga parang prayer request, o kaya naman ay mga parang lately na parang struggle natin sa buhay. And parang man yon, financial man yon, physical man yon, o mga parang yung pinagdadaanan natin parang lately, dapat ipapasulat ko yon. Pero siguro ang gawin na lang natin, kung meron kayong papel, tapos meron kayong ballpen, isulat nyo na lang kung ano yung parang pinaka-kailangan nyo ngayong gabi na to, tapos mamaya mag-prayer partner tayo, tapos pag-agrihan nyo ng prayer partner nyo, na yung struggle o kaya naman yung mga nararanasan nyo ngayon ay mapagtagumpayan natin sa pangalan ni Jesus. Amen? Ayan. So ngayon, nung nakaraan, di ba, meron akong, parang sinama lang dun sa preaching ko nitong nakaraan. Hindi ko lang alam kung kailan yon, na kay Perry Stone to, di ba, yung millions now are entering the hour of testing. May sapot. So, parang, parang sinasabi niya nga doon na marami nga daw ang nakakaranas ng mga biglaang testing, di ba? Yung parang nararanasan nyo ba yun? Yung parang may mga pagkakataon na parang biglaang sudden attack, o kaya naman temptation, di ba? O kaya naman old nature na bumabalik, na kinalimutan mo na yan, pinagsisihan mo na yan, pero tinetempt ka ulit na gawin. Meron ka bang nararanasan na, kumbaga parang family struggle, o kaya naman kahit sa pag-aaral mo, or parang spirit of heaviness sa workplaces. Ayan. So, ang tawag dyan ay mga testing, trials, and temptation. So, ngayon ang pag-aaralan natin
ay tungkol sa the hour of testing. Meron tayong mga verses dito na parang binanggit yung term na yon. And I pray, di ba, by the power of the Holy Spirit na maunawaan natin siya ngayong gabi na to para magtagumpay tayo kung tayo man ay dumaranas o daranas po sa testing na ito. Pero hindi ko naman kinakailangan pa na maipaliwanag masyado, pero di ba pag sinabing hour of testing, alam nyo yan. Na ibig sabihin mga pagsubok, mga problema, mga challenges na pinagdadaanan or pagdadaanan na mga Kristiyano or even hindi Kristiyano, di ba? Ang mga term nga ni Perry Stone dito, yung mga sudden attack or temptation, mga weird battles or warfare na biglang nararanasan mo, mga struggles, financially, physically, yung bigla ang pagkakasakit, di ba? Yung mga inner emotions na problems, tapos yung mga tribulation na nararanasan natin sa mundo, tapos testings o kaya naman trials. Kung kayo po pala ay nasa J-Meet, ayan, kung alam nyo or napapakiramdam nyo na meron po kayong mahal sa buhay o kaibigan na kailangan ng message na to, pakishare lang po ang ating link para mas marami pa pong makapakinig ng Word of God. So gaya ng sa Bible School, i-apply na lang natin yon na wag tayong hihiga para hindi tayo makatulog. Ayan. So sa halip, tayo po ay umupo at imagine nyo na nandito kayo sa ating prayer meeting mismo. Ang verse natin sa Revelation 3 verse 10, ayan, sabi, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Ayan, so sinulat to sa Philadelphia, pero ang sinasabi nga dito na from the hour of temptation, parang sinasabi nga yung parang hour ng suliranin o persecution. Pero yun nga, marami kasing ibig sabihin to, generally, di ba? Pero kaya isasama na rin natin yung James 1, 2-4. Pero kumbaga, pag pinag-aralan nyo kasi, magkakatono din naman siya. Sabi, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. Kapag nagkakaroon kayo ng mga pagsubok, count it all joy daw. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Sabi, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Kung ipaparaphrase natin at isa-sum up, na kapag daw nagkakaroon ka ng pagsubok, count it all joy, kasi makakapag-mature daw yun sa'yo. Diba? Dadating yung time, magiging perfect ka, at yun nga, yung magmamature ang iyong pagkatao. Tapos, basahin din natin yung 1 Peter 4:12-19. Sundan nyo na lang ako ng mata. Sabi, beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Tapos 14, if you are reproached for the name of Christ, blessed are you. For the Spirit of glory and of God rests upon you. Ganun pala yun. And on their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. Diba? Pag kinukutya daw kayo, nag-glorify daw si Lord. But let none of you suffer as a murderer. Sana walang ganyan sa atin. A thief, an evildoer, or a busybody in other people's matters. Yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed. Diba? Huwag ka daw mahiya. But let him glorify God in this matter. For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Paano pa kaya sila, diba? And sabi ng 18, now, if the righteous one is scarcely saved, where will the ungodly and the sinner appear? Therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. Tapos sa Daniel 12 verse 1, may sinasabi din dyan na at that time, Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that time. And at that time, your people shall be delivered,
everyone who is found written in the book. And tayo nga, di ba, alam na alam naman natin yung mga illustration o mga simbolismo na kapag kunwari ang gold o ginto, gusto nyong yung parang i-test kung ito ay totoo, di ba, ipapadaan sa apoy, tas ganun din sa mga nagtatrabaho, itetest muna kayo kung marunong ba, di ba? Sa mga nag-aaral naman, may examination, at malalaman kung meron kayong mga natutunan, di ba, depending or based sa inyong resulta ng examination. And alam nyo, ganun din daw pala ang hour of testing. Na ito, kinakailangang mangyari sa buong mundo, maging sa lahat ng mga Kristiyano, in order for us to be tested kung tayo ba ay totoo at kung ano ang laman natin. Actually, nung ito ay pinag-aralan, yung hour of testing dyan, para daw siyang shinik na cup o baso para malaman kung ano yung nasa loob ng baso. Parang ganun daw, di ba, sa atin, na tayo, kaya tayo nakakaranas pala ng testing or mga pagsubok, nang sa gayon, malaman ng Diyos kung ano yung nasa loob natin. Di ba? Kung ito ba ay bad or good, ito ba ay puno ng kadalisayan, di ba? Or ano, yung mga natutunan natin, or wala tayong natutunan at all. Pero sabi mo nga sa katabi mo, nawa ikaw ay makapasa in Jesus' name. So ngayon, isa-isahin na natin. Ano ang ibig sabihin or what is the hour of testing? Ayan, by definition, ito yung ibig sabihin ng hour of testing. Sabi, a period when God allows trials and pressures to refine, prove, and reveal. Ayan, so kaya naman pala may mga hour of testings kasi inaalaw yan ng Diyos to refine us, di ba? I-refine yung ating mga ugali, character, attitude, di ba? Para maging dalisay tayo. At syempre, para i-prove, di ba? Naalala niyo si Job noon, di ba? Na inalaw ng Panginoon na itest siya para i-prove na talagang si Job ay para sa Diyos at talagang galing sa Diyos. And i-reveal kung ano yung meron tayo. And also, sabi, a time when those who dwell on the earth are tested. See Revelation 3 verse 10 as context, sabi, includes believers and the world. So, dito, kumbaga parang nakaka-encourage kasi ibig sabihin nito, hindi lang pala ikaw yung nakakaranas nito, kundi lahat ng mga tao sa mundo, even Christians, makakaranas ng mga hour of testing. Kaya, hindi lang ikaw yung may dala niyan. Hindi lang ikaw ang may pagsubok o problema, kundi marami sa buong mundo. Sabi, it is not just everyday troubles, but a heightened prophetic testing phase. Yan. Sabi, Christians around the world are walking into what Perry Stone calls the hour of testing, a divinely permitted season of intense trials. Parang yun nga, yung sinasabi ni John Rex kanina sa kanyang prayer, di ba? O sa kanyang challenge na malalaman mong malapit nang dumating si Lord kasi pasevere na ng pasevere at powers na ng powers yung mga nangyayari. Parang sa isang teleserye o movie, nandun na kasi tayo sa climax. Nandun na tayo dun sa parang binubugbog na si Cardo, tapos hindi natin alam kung siya ba ay mabubuhay o hindi. O may lalabas na naman na another kakambal niya, di ba? So parang ganon. Kaya dito, sa atin, kung ang kaaway ay nagdadala na ng onslaught, tayo ngayon ay dapat na matutunan itong bagay na to. Ano bang dapat nating gawin? Okay? So yan yun. Yan yung hour of testing by definition. Ano yung characteristics nito? Sabi dyan, global in scope. Yan. Ibig sabihin, coming upon the whole world. Yan. Ibig sabihin nito, makakaranas ang lahat ng tao. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo, may mga mararanasan sila. Kumbaga parang in some degrees ng kanilang mga pagsubok. Kaya nga, maganda, di ba, na mapag-aralan natin ang salita ng Diyos para malaman natin paano natin na i-overcome o i-handle yung hour ng testing. Ano pa? Ito daw ay multifaceted, ibig sabihin spiritual, economic, relational, moral, and physical. So may mga tribulation or may mga testing dyan. Yung halimbawa, parang okay ka naman, tapos bigla-bigla kang may mga nararamdaman. Kagaya ngayon, di ba? Marami tayong dapat na ipag-pray kasi dapat i-rebuke nga natin yung mga pagkakasakit na yan, mga lagnat, mga influenza virus na yan, o anumang mga virus in Jesus' name. Pagka ganyan-ganyan nga, inaalala ko na lang yung mga nangyari noon sa God's General, di ba? Lagi kong kiniklaim sa buhay natin
yung verse na yung for the spirit of life in Christ Jesus has made us free from the law of sin and death. Tapos yan nga, di ba, yung prinsipyo ni John G. Lake, na nung time na nagkaroon ng virus noon, di ba, ang kinlaim niya sa Panginoon, kapag yung virus na yon dadapo sa kanya, mamamatay yung mga virus na yon. Kaya dapat ipag-pray ulit natin yan sa kapanahunan natin. Okay? And then, yun nga, iba't iba yan. Tapos, ang purpose nito is to refine, to reveal, and to prepare. Di ba? Kapag nga may mga pagsubok ka, may mga problema, napapatanong tayo, bakit ang lakas natin mag-pray? Bakit ang tindi ng ating hawak sa Panginoon? Bakit, di ba, kahit sa mga baby, sa mga bata, kapag brown out, madilim, di ba, anong gagawin nila? Mas titindihan nila yung hawak sa kanilang magulang. Ganon din sa buhay natin. Kapag may mga nararanasan tayo, mas lalo tayo dapat humawak sa ating Panginoon. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, buti andito ka sa prayer meeting. Ayan. Okay? So ngayon, sino-sino naman yung mga example sa scripture na nakaranas ng mga hours of testing? Ayan, sample nito ay si Abraham at saka si Isaac dun sa Mount Moriah. Diba? Nung pina-offer ng Panginoon ng Diyos, si Isaac kay Abraham, and anong test yun? Test yun ng kanyang pananampalataya. Kung mas mahal pa ba ni Abraham ang Diyos kesa sa kanyang anak. Pangalawa naman, si Job, yung kanyang suffering. Ang testing naman sa kanya ay yung testing ng kanyang motibo o integrity. Ibig sabihin, tinest siya kung siya ba ay may, kumbaga, halimbawa, may problema, sa Diyos pa rin ba siya o tatalikod na siya sa Diyos, di ba? And pangatlo, Daniel in the lion's den, sa Daniel 6. Yan naman ay test of faithfulness when systems fail. Tinest kasi siya kung halimbawa, ipapatupad tong batas na to, kanino siya susunod? Sa Diyos o sa tao? Minsan, alam nyo, ganun din sa buhay natin. There are times may iaalawang Diyos na sistema, batas, di ba? Ngayon, itetest ka niya. Kung ano ang mas matimbang, kanino ka mas takot, kanino ka mas mag-o-obey, sa Diyos o sa tao. Di ba? Kapag nangyari sa iyo yun, di ba? Dapat lagi mo natatandaan, we must obey God rather than men. Kapag pinag-utos, patayin mo yung kapwa mo, yung kaaway mo, sunugin mo ang bahay. Di ba? Susundin mo ba? Hindi. Kailangan ang faithfulness mo, ang allegiance mo, ang pagkampi mo ay sa Diyos. Okay? And then next naman, yung apostles and early church na pinag-aaralan nyo sa Bible School. Di ba? Under persecution. Yun naman ay test of perseverance. Di ba? Pero kailan, sa mga Bible student, saan na mayagpag ang mga Kristiyano? During toleration, or persecution? Yan, persecution. Kung kailan may pressure, kung kailan may persecution, dun dumadami, dun tumatapang, dun nag-expose, dun lumalabas ang mga Kristiyano, di ba? And today, connecting to end-time prophecy and warnings of perils. Kaya, yung mga nararanasan natin, kahit yung nararanasan ng mundo, nakalagay na pala yan sa Bible. Di ba? Kaya ngayon, kailangan na lang natin paghandaan. Kaya kapag may preacher akong ganun na narinig, na binasa niya daw yung Bible at alam niya na meron kaaway na gusto siyang pabagsakin. Kaya nung nagkita sila face to face, sinabi niya dun sa demonyo, matagal na kitang iniintay, dudurugin kita. Diba? Kumbaga parang ready siya sa pagharap. Tayo minsan, dinideny pa natin yung fact na totoo yung mga kaaway, yung mga demonyo. Wherein, itong pangangaral na ito ay ihahanda ka. Diba? Somewhere, di ba? Kapag meron kang mga nararanasang ganyan. Di ba? For example nga daw, sabi nung isang preacher na pinapakinggan ko rin, halimbawa, hindi ka nakakaranas nito ngayon, pero magbilang ka, 2-3 araw, di ba? In some degrees, makakaranas ka ng mga testings, mga pagsubok. Ngayon, kailangan ready ka. Kailangan, ready ka sa battle, sa warfare, di ba? Kaya, inaano natin to. Sinishare natin to. At kung meron din kayo, di ba, ng mga mahal sa buhay na dumadanas ng battles or hour of testing, i-share nyo to sa kanila. So, yan yon. Yung mga examples in scriptures. Ngayon, bakit ba nangyayari itong hour of testing? Why is this hour of testing happening? Una, kasi merong purpose ang Diyos na refinement. God's purpose of refinement. Sabi nga, like the refiner's fire, tests reveal impurities. Diba? Kaya nga tayo, for example, kailan natin na-test
ang mga ka-LG natin, ang mga kasama natin sa church, ang mga manggagawa natin kay Lord. Di ba? Kapag dumaan na ng problema, di ba? For example, kunwari sa inyo, LG nyo, di ba? Ang saya-saya, kunwari sa una, kasi kayo, celebration, ganyan, saya-saya kapag Christmas party, may mga event. Pero kailan na natetest? Di ba? Kapag merong mga problem, kapag may mga pagsubok, di ba? Kung yung isa nagtampo, yan, dyan niya matetest kung magsasabunutan ba o hindi. Dyan na matetest kung di ba? Magtatampalan ba o hindi, kung may mga natutunan tungkol sa patience and love, di ba? So, ganun. Halimbawa, sa mga mag-asawa, di ba, ang unang talaga, mga unang taon, honeymoon stage yan, for better or worse, di ba, suot ng ring. Then, pag may mga nararanasan na, di ba, minsan nagkukulang sa budget, minsan yung anak, hindi maipaliwanag, yung kabaitan, di ba? Tapos yung mga, basta parang, pag tumagal na yung pagsasama, dyan na natetest. And ganyan din yung mga hour of testing. Tinetest, di ba, at nire-reveal nito kung meron man tayong impurities, di ba? Si Bishop, iba mag-test kapag yung mga pastor, gusto niyang matry kung talagang pastor, niyayaya niya sa basketball. At kapag nag-basketball sila, nilalagpasan niya. Pag napamura, ay hindi to makaka-enroll sa Bible school. Hindi to totoong pastor. Kasi marami siyang nakalaro, nung na-scorean niya, napamura daw, di ba? So, kasi may mga impurities, di ba? And sabi ng James 1:2-4, consider it all joy. Ibig sabihin niyan, the testing of your faith produces perseverance. Kapag kasi nagkakaroon ka ng mga hour of testing, dyan ka mas lalong tumatatag, lumalakas, di ba? Yung parang kasabihan na pinatatag ng panahon. And the testing strengthens the believer's character and faith walk, di ba? So kapag mas maraming testing, mas maraming kaya nga ang kaibigan na malalaman mo kung to keep yan, yung kaibigan na yan, kapag nakaranas na kayo ng maraming testing. Yung tipong ilang late na yung pinagpasensyahan mo sa kanya, ilang palibre na yung talagang kinompromise mo sa kanya, ilang pasakit na ng ulo, di ba? Yun yung dami yung mga pinagdaanan, pinag-awayan, yun na yung talagang masasabi mo, ay kaya ko na tong pagpasensyahan hanggang dulo. Di ba? May mga ganon kasi na-test mo na. O kaya naman, yung mga kaibigan na na-test mo na yung loyalty na, yung parang alam mo yung ikinuwento ka sa iba, chinismis ka sa iba, pero papanig pa rin sa'yo, o kaya naman maniniwala pa rin, di ba? Sa iyong totoong kulay o pag-uugali. Di ba? So, ganyan si Lord, di ba? Gusto niya kasi yung pagkampi natin o allegiance ay talagang makita niya. Okay? And then, ngayon, pangalawa, to reveal what is hidden. Ano bang nakatago? Diba? Sabi, test, expose spiritual lukewarmness, hidden sin, compromise faith, and fear. Kaya nga, di ba, dito makikita na kapag may mga testing, dyan na-expose talaga kung malamig ba ang Kristiyano na to o mainit siya sa Panginoon. Kaya, there are times, may mga pagkakataon tayong ganito, even sa mga kamanggagawa natin, mga kapatiran natin sa Panginoon, na nadidiscern naman natin talaga na lukewarm na, di ba? Yung parang pinagpe-pray mo na lang, yung parang, alam mo yung isang, na lang, kumbaga parang sa term ng health o nila Bishop, isang bulate na lang ang pipirma, malalaglag na. Parang ganon. Kaya nga, di ba, lagi namin kayong sinasabihan, mag-ingat, wag magpabaya, 'di ba? Kasi kapag dinali ka ng testing, kailangan ready ka talaga. Yung pinaghandaan mo. Kumbaga parang kunwari sa essence ng mundo, naghahanda sila ngayon sa earthquake, 'di ba? Naghahanda sila sa mga delubyo o trahedya na pwedeng mangyari. Pero kunwari, when it comes sa spiritually, pagka spiritual yung pag-uusapan, tayo ba, nagre-ready ba tayo, naghahanda ba tayo sa mga panahon na alam natin yung kaaway pwedeng umatake, 'di ba? Kaya dapat ready tayo dun sa sa point na yun. Minsan may mga ganun kami, 'di ba? May ganun tayong mga na-experience. Yung for example, nabiro mo lang, hindi mo naman talaga minimin yung sinabi mo, pero dahil nga lukewarm siya, hindi siya nakapag-devotion, nagalit siya agad sa'yo, nagtampo siya agad sa'yo, hindi na siya umattend sa ganito at ganyan. Kasi nga, lukewarm. Kaya itetest. Kaya nga nung dumalaw kami kay Bishop,
nandun kasi si Ate Beck, sabi niya, tanong nyo to sa care group nyo, tsaka small group nyo. Tanong nyo tong question na to. Tapos yun, itatanong ko nga sa inyo. Sabi niya doon, anong tawag doon? Yan, kung kakamustahin mo daw, niya daw, yung devotion mo, from 10% to 100%, gaano daw kalakas yung devotion mo. May mga sumagot daw ng 40%, 60%, yung iba 20%, 30%. Ngayon, having said that, having known that, isipin mo naman ngayon kung ikaw ay cellphone. Kung ikaw ay cellphone, tapos 40% ka na lang, maglalas ka ba ng whole day? Kaya mong umabot ng whole day. Kunwari may pupuntahan ka. Di ba, pag 40%, 30% ka na, delikado na, di ba? Kabado ka na niyan. So, ganun din daw sa spiritual na buhay. Kapag kunwari may battles, may kakaharapin ka, magtatrabaho ka, babiyahe ka, mag-aaral ka, then pinabayaan mo nga yung pagde-devotion mo tsaka relasyon mo kay Lord, tingin mo aabot ka hanggang gabi. Di ba? Kapag may mga naka-enkwentro ka dyan na nakaka-bad trip, tapos ka. Di ba? Kaya ang sinasabi doon ni Ate Beck ng ating pastora, di ba, ng mga reminder sa atin, wag nating pababayaan yung ating relasyon at devotion sa Panginoon. Kasi wag naman, di ba? Wag naman na mangyari na isang pitik lang ng kaaway sa'yo, tumba ka na agad. Di ba? Kailangan, kapag pinitik ka, siya yung tutumba. Di ba? Kasi sa sobrang lakas mo sa Panginoon, sa sobrang kapit na kapit ka kay Lord, siya yung nag-sway. Di ba? Hindi ikaw. Amen? Ox ba tayo doon? Amen? Ox na. Amen? Amen. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang pabaya. Di ba? So, dapat, lagi nating, ang galing nga, kasi nung in-announce ko yon na, nung linggo, di ba, na papanong magiging hindi ka dry, kahit working ka, kahit estudyante ka, biglang, nauna na si David Hernandez, di ba? Nakapag-launch na siya ng video niya, na paano daw na marinig si Holy Spirit, maging intimate kay Lord, even you are busy. Di ba? So, parang nung pinlay ko, parehas lang kami ng naiisip. O, di ba? David Hernandez lang din yung mga leveling natin. Di ba? Kasi may mga paraan in order for you not to be dry, di ba, Christian? Yan na kailangan yung nag-uumapaw ka. Amen? Amen. Nang sa gayon, hindi ka, pag yung mga tao sa paligid, wala ng tubig na mainom, ikaw, nag-overflow ka. At pwede mo silang sharean. Tapos sabi nga nung youth doon, sabi niya, kasi ganun nga yung devotion nila Ate Beck noon. Nagulat siya, parang kahit ganun yung devotion nila, na parang simple lang, ang aga-aga ng glory morning prayer daw. Tapos yun nga, nung mga practice nila, ang aaga na dumating ng mga tao, tapos nagpray na ng nagpray, kaya nagkapuspusan sila doon. Tapos parang may sinasabi daw yung youth doon na, kapag ikaw nag-devotion ka ng tama kay Lord, tapos 100% ka, matapos man yung araw, parang alam mo na yung 100% mo sulit, tsaka nagamit ni Lord. 'Di ba? Hindi yung parang tanghali pa lang, kinulang ka na. 'Di ba? Kaya yun yung tatandaan natin. Okay? Na sa mga hour of testing, nare-reveal tuloy kung lukewarm, kung merong hidden sin, compromise, faith, and fear. And ako nga, na-alarma talaga ako kasi parang from time to time, may mga, parang syempre, di ba, kami nga, hindi na kami nagpe-Facebook, pero parang minsan sa mga kwento ng mga tao pa rin, naapektuhan pa rin yung emotion ko na, ay ganun yung kalagayan niya, na parang minsan, may mga nababalitaan tayo na, yung parang, alam mo yun, bumabalik sa kasalanan. Yung parang pinatawad na siya ng Panginoon doon, may old nature na siya, pero bumabalik sa kasalanan. And kumbaga parang dito, sa punto na to, parang para sa akin may mga minsan kapabayaan tayo as brothers and sisters. Pero ang bottom line nito, kung alam mo ng lahat ng mensahe ng Panginoon, tapos nadadarang ka na sa mga katuruan tungkol sa work out your salvation with fear and trembling, di ba? Naturuan ka na, it's parang your accountability, responsibility mo, yung iyong buhay, di ba? Ika nga, lagi kong sinasabi to na bago ka magdala ng iba, dalhin mo muna rin yung sarili mo.
Kasi baka kada dala mo ng iba, napapabayaan mo rin yung sarili mo. 'Di ba? Tsaka yun nga, 'di ba, tayo magkaroon sana tayo ng spiritual thermostat, thermometer, 'di ba? Na alam natin kung tayo ay malamig na o tayo ay on fire pa kay Lord, ikaw ba ay okay pa o ikaw ay yung pabaya na sa spiritual na buhay mo. Okay, hindi yung yung parang from time to time aanuhin ka na. Ako nga, ang pangarap ko dito, dumating tayo sa punto na lahat tayo dito ngayon ay nag-aaral na ng salita ng Diyos. 'Di ba? Yung parang alam niyo yun, yung hindi ka na aasa lang basta-basta sa tinuturo sa iyo, kundi mismong ikaw aaralin mo yung salita ng Diyos para 'di ba pagka ikaw naman yung nagturo, meron kang ituturo. Naintindihan? Amen? Amen. Di ba? And sabi, they also rebuild the faithful, the persevering, and the ones who will stand. Di ba? Na kapag may mga testing, alam mo kung sino yung mga matatatag hanggang huli. Di ba? Yung patatagan talaga. And in Revelation 3:10, the promise is to those who keep the word of my perseverance. Diba? Ibig sabihin nito, yung alam nila, yung salita ng Diyos. And then letter C, ayan, to prepare for what is coming. Bakit nangyayari yung hour of testing? Kasi para ihanda tayo, saan? Sa mga paparating. Sabi nyo nga, paparating. Isa pa, yung buhay na buhay. Ayan, yung paparating. Sabi nga, according to end time teaching, this hour of testing aligns with prophetic seasons, preparing the church for coming events, di ba? Yung mga coming events na yan, pwedeng yung revival, pwedeng yung pagdating ng Panginoon, pwedeng yung iniintay mong blessing, di ba? Hanggat maaari, yun nga, basta kinakailangan ready ka. Okay? Sabi, it readies the church to be victorious, not stumbling when more adversity arises. At ito naman ang pangako ni Lord. Ang gusto niya, maging ready ka. Di ba? Ay, balik tayo. Maging ready ka na maging victorious. Sabi mo sa katabi mo, victorious. Tingnan mo nga kung victorious yan. Yan. Sabi mo, victorious. Ayan, di ba? Ipe-prepare ka ni Lord para maging matagumpay. Hindi ka ipapadaan sa testing para mag-fail ka. Di ba? Ipapadaan ka sa testing para maging victorious. Di ba? Ang ine-expect ni Lord sa'yo, pag si Ella tines, ang ine-expect ni Lord, pumasa, hindi bumagsak. At si Lord, meron siyang mga certain graces na ibibigay kay Ella para pumasa siya. Kalooban ng Diyos na pumasa si Ella, si Raylene, si Ina, si Paul, si Aaron, si CJ, si Judy, tayong lahat. Papasa tayo. Amen? Amen. Di ba? Kaya naman, i-ready natin ang mga sarili natin. Kaya di ba, there are times na paparealize tayo na, ito pala yung tinuro nito sa akin. 'Di ba? At kung sa mundo naman, 'di ba? Yung kanta nila Regine Velasquez na it makes me stronger by breaking my heart, 'di ba? And you make me stronger by breaking my heart. Kumbaga sa spiritual sense, kapag nabe-break tayo, kapag tayo ay dumadaan sa mga problema, lumalakas kasi tayo, tumatatag tayo. 'Di ba? Kaya nga for example, yung mga nakakapagbuhat ng 5 kilo, 10 kilo, darating yung time, sisiw na sa kanila yon. Kaya kapag bumuhat sila ng 15 kilo, 20 kilo, kayang-kaya na nila. Kasi nga, dumadaan sila sa mga testing. Amen? Amen. Kaya noon, halimbawa, onting sabihan ka lang, pangit mo. Hurt na hurt ka. Di ba? Ngayon, kahit ilang pang pangit mo, wala lang sa'yo. Di ba? Ganda ko. Ganda. Parang inaano mo lang. Di ba? Yung parang bumabalik lang sa kanila. Balik sa'yo. Di ba? Ganun lang. Di ba? And then, pang-apat, to distinguish the genuine from the false. Yun naman pala kasi. Kapag nakakaranas tayo ng hour of testings, dyan natin nalalaman kung ito ba ay genuine o false. Sabi nga, it will be a time of separation, those whose faith is real versus those whose faith is superficial. Di ba? Kayo nga naririnig niyo si Pastor Dan ngayon, di ba? So, sinasabi ni Pastor Dan sa Bible School na kami nga daw, di ba, na mga older batch na noon pa, mga sinaunang tao, di ba? Nakita na namin lahat yon. Yung parang yung parang mabilis na mga Kristiyano, yung parang yung mga pasikat, di ba? Pero yun nga, marami kaming kasabayan, wala na ngayon. Di ba? Pero may mga faithful pa rin, may mga loyal pa rin hanggang dulo, di ba? Kasi ganoon talaga.
na dumadating tayo sa testing para malaman kung genuine na ba yung pananampalatayang meron ka. 'Di ba? Kung ikaw ay para sa Panginoon talaga. Pero yun nga si Derek Prince, 'di ba? Sabi niya, hindi daw siya naniniwala sa backsliding or sa backslider. Kasi kung talagang sa Panginoon ka, it's your choice kung tatalikod ka kay Lord. 'Di ba? Choice yan ng tao. Pero once kasi in love ka na kay Lord, once na nakilala mo talaga si Lord, wala nang balikan yan. 'Di ba? Oo, natutumba ka, oo, nadadapa ka, oo, nagkakamali ka, pero balik ka ng balik dun sa tatay mo para magpatulong. Amen? Hindi ka magtatampo, hindi ka magbaback out, hindi ka magko-quit, 'di ba? Oo, mamamahinga paminsan-minsan kasi hindi naman daw masamang mamahinga, pero hindi magko-quit, hindi mag-give up, 'di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka bagay doon. 'Di ba? Hindi bagay sa iyo ang sumuko. Ang bagay sa iyo manalo, magtagumpay. Amen? Kaya yung mga problema na yan, minsan manood-nood ka rin ng problema ng iba. Makinig-kinig ka rin ng mga testimony ng iba. Nang malaman mo na ay hindi lang pala ikaw yung dumadaan dyan. Nung nakaraan may pinagpe-pray ako na mawala sa akin, sa sarili ko, sa katawan ko. Tapos parang naalala ko yung sinasabi ni Apostle Paul na meron siyang hiniling sa Panginoon na 3 beses, pero hindi daw tinanggal ng Panginoon sa kanya. Pero 'di ba sabi ng Panginoon sa kanya, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect for your weakness." Naalala ko na oo nga sa tuwing tayo napapaalalahanan tayo ng mga weakness natin, dun lumalakas ang Diyos. Kapag halimbawa naaalala mo na wala ka palang alam, na ang hina mo, dun mas lalong pinoprove ni Lord na ako ang bahala sa'yo. Ako, kaya ko yung problema na yan. 'Di ba? So, ganun tayo. Okay? Amen? Amen. And then, and sabi, it keeps the church honest, not comfortable. 'Di ba? Kapag dumadaan tayo sa testing, mas lalo tayong nagiging honest. Nung nakaraan, may sinabihan ako dito. Sabi ko, alam mo, nagbago ka na. Kaya sabi ko, inaamin mo na yung kasalanan mo. Inaamin mo na yung pagkakamali mo. Kasi dati, nag-iinit pa yung mga ulo ko sa kanila, ng mga bata pa sila. Kapag kasi may mga kasalanan, hindi ako yun, siya yan. Ituturo lahat. Di ba? Magtuturuan silang lahat. Pero ngayong tumatanda na sila, ayan, yung parang umaamin sila sa kasalanan nila. At hindi lang yon, ginagaya na nila si Zacchaeus, na kapag meron silang nakuha, pinapaltan nila. Pag meron silang nabali, meron silang nasira, pinapaltan nila, di ba? Kaya how I pray na lahat tayo maging ganon. Di ba? Na hindi tayo magtatago sa Panginoon, hindi tayo magtuturuan, kundi kung tayo man yung merong kasalanan, tayo yung gagawa ng paraan para sa restitution. Amen? Naintindihan? Ako ganun ang nakita ko na totoong repentance. Yung merong restitution talaga. Yung salitang babawi, di ba? For example, Pastor, hindi po ako noong nakaraan, hindi po ako nakapag-youth fellowship. Babawi po ako. Yan. Tapos magugulat ka, nag-youth fellowship, di ba? Tapos after ng youth fellowship, nag-cleaners pa. Kahit hindi siya cleaner. Ganon yung pagbawi. Di ba? Amen? Di ba? Nilinis mo yung electric pan. Tapos parang hindi mo naman sinasadya. Bigla mong nahulog. Tapos nabali yung tenga. Yung LEC, di ba? Parang ikaw, sa'yo, bilang syempre, ikaw ang accountable, responsible doon, Pastor, nabali ko siya. So, ganun lang yon. Ipapaalam mo lang sa akin, i-inform mo lang ako. Ang tunay na repentance, ang tunay na restitution, merong pagbawi. Di ba? So, hindi ka lang bibili ng LEC, bibili ka pa ng isa. Hindi, joke lang. Sapat na yon, di ba? Yung mo. Naintindihan? Hindi yung kunwari, sasabihin ni Rachel, Pastor, yung Christmas lights natin, nagputol-putol. Ganun lang yun. I-inform nyo lang ako. Bumili kayo ng Christmas lights nyo. Amen? Ganun yun. Parang galit kayo Parang ayaw nyo pumayag Amen? Di ba? Minsan sana, ganun din tayo, no? Kasi minsan, na-high blood ang mga pinans sa mga sa mga, alam nyo yun, yung mga gumaganap, tapos nalilimutan na ihulog yung mga tithes and offering nila. Tapos ihuhulog nila yung tithes and offering nila next week pa
parang sa part ng mga finance, hindi nyo ba nabasa yung Bible? Hindi nyo ba nabasa yung nakalagay sa, 'di ba, sa mga law ng Panginoon na kapag may hindi ka nabigay, dodoblihin mo 'yon, 'di ba? Pero 'yun, parang wala lang, parang hindi nako-convict, hindi nako-konsensya, 'di ba? Kaya parang sana tayo, yung parang ma-gets natin tong bagay na to, na yung restitution, yan din yung isa na nire-require ni Lord na bumawi. Maintindihan? For example, 1 taon ka nagpabaya, hindi ka nag one-to-one. 'Di ba? Ngayon tinamaan ka ng preaching na dapat mag-one-to-one pala tayo. Ang restitution doon, hindi ka lang mag-one-to-one ng isa ngayong taon. Ang iwa-one-to-one mo, 2, 3, ganon. Amen? Oh, parang galit na naman kayo ha. Amen? Amen? 'Di ba? So, ganon ang restitution. Kaya tingnan nyo, si Zacchaeus, nung sinabi niya, ibabalik ko lahat ng mga 3 beses yung mga kinuha ko. 'Di ba? O, anong sabi ng Panginoon? Na parito sa bahay na ito ang kaligtasan ng Panginoon. I believe with all my heart na yung mga totoong naligtas, sila yung mga bumabawi. Sila yung mga totoong yung nagbibigay ng restitution kay Lord. Ika nga, di ba, sabi ng Panginoon, sino daw ang mas magmamahal sa Kanya? Yung pinatawad ng marami. Pero again, I make myself clear, hindi mo para bayaran yung kaligtasan ni Lord, kundi thankful ka kasi sa ginawa ng Panginoon. Amen? Amen. Okay, so alam nyo na, pag may nawawala kayong kutsara, nawawala kayong baso, ayan, bumili kayo. Amen? Amen. Ang term lagi ni Pastor Dan dito, disiplina. Disiplina, ha? Okay. Ayan, pagbigyan nyo na, siya daw ang pinakamabait. Kung naririnig mo, Pastor Dan, amen. Amen, amen na lang kami. Ayan, so, ganon. Nasa na ba ako? Ayan. So ngayon, pangatlo, how should believers respond to the hour of testing? So ito na. Paano ba tayo magre-respond kapag nararanasan natin yung hours of testing? Number 1, nasa na? Wait lang. Okay. Tama nga. Yan. So, how should believers respond to the hour of testing? Kala ko may nalagpasan ako. Yan. Sa una, paano tayo magre-respond? Kailangan, prepare mo yung sarili mo. Prepare yourself. So, paano ka magiging handa? Kailangan daw, rooted ka sa Word of God. So, keep His commandments and remain steadfast. Kasi nga naman, kapag may hour of testing, pag may mga pagsubok at problema, sobrang kailangan mo na maging prepared. Di ba? Kailangan handa ka. Naalala ko nga, pag nanonood ako ng Superbooks, di ba, yung bida doon, na-encourage siya kapag naaalala niya yung Word of God, umiilaw, di ba? Ay, sabi sa ganito, ganyan. Alam niyo, ganun din tayo. Every time na nakakaranas tayo ng mga pagsubok, problema o testing, kailangan maalala natin yung Word of God. Yung revelation ni Lord dun sa mismong sitwasyon na nararanasan mo. Nang sa gayon ay mapalakas ka nun. And lagi niyo tatandaan, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Pag alam mo yung Word of God, pag naririnig mo siya, di ba, sobrang tatatag yung pananampalataya mo. May nalaman ako tungkol kay may natutunan ako tungkol kay Jay Jan. Yan, si Jay Jan kasi sabi niya, kung gusto mo daw malaman ang kalooban ng Diyos, mabasa ang kalooban ng Diyos, malaman ang kanyang sinasabi sa iyo, diba? Basahin mo daw ang Bible. Wala daw na ibigay sa tao na pinaka-authoritative at legit, kundi ang Bible. Ngayon, kung gusto mo daw na marinig ang Diyos audibly, diba? Sabi, read it out loud. Diba? So, kung audibly mo daw talaga gusto na marinig si Lord, out loud, diba? So, basahin mo daw yung Bible out loud din. Diba? So, sabi ko, oo nga, no common sense. Kapag binasa mo, maririnig mo siya. Diba? Kaya, lagi mong paalalahanan ang sarili mo ng salita ng Diyos. Pangalawa, build endurance. Sabi nga, James says, let perseverance finish its work so you may be mature and complete. Taas ang kamay dito ng nakarinig kayo sa magulang nyo ng katagang tiis-tiis lang. Taas kamay. Anak, tiis-tiis lang ha.
ay yung iba, hindi nyo narinig po. Ayan. Kasi di ba, pag sinabing, anak, tiis-tiis lang ha, yung mga pagka narinig mo nga yun, yung talagang magtitiis ka. Di ba? Yung wala tayong ngayon ha, Doris lang yung ulam natin, tiis-tiis lang. Di ba? Pero sa mga susunod na panahon, kakatiis mo, dumadating naman yung time, di ba? Hindi lang Doris, yung lechon manok na. Di ba? So, may mga ganon, yung parang nagtitiis ngayon, pero later on naman, tapos yun nga, yung naalala nyo yung pag malamig ang ulo, pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot, matutong manghiram. Ayan, pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Ayan, kumbaga parang ibig sabihin nito, yung matuto daw tayong magtiis. Hindi ka kinakailangang sumuko agad. Kung kaya mong pagtiisan mo. Diba? Isipin nyo na lang maigi yung mga nagtitiis sa asawa, nagtitiis sa anak, nagtitiis sa mga, for example, sa mga una pa lang na, pero yun nga, may, ano ba yun? May kinuwento sa akin si Ate Mer na, dapat hindi mo daw sinasabi yung tungkol sa pagsasama-sama nila sa isang kumpanya, ganyan. Sabi ko, bakit? Kasi may mga na-hurt pala sa'yo. Sabi ko, okay, ganon. Yung parang, kasi ang prinsipyo pala nila, yun nga, first job lang sila doon. Diba? Yung parang experience, parang ganon. Kaya, pero syempre, hindi naman nila na-gets yung point ko lang doon. Pero yun, ayaw mo na nga. Yun, pero yun nga, ibig sabihin, kumbaga parang ibig sabihin kasi nito, yung parang pag may pinagdadaanan ka o kaya naman nasa short period ka ngayon, parang yung tiis-tiis lang, mag-aano ka rin. Tapos parang minsan yung hirap, for example nga rin sa Bible school, di ba? Parang gusto mo nga talaga, lahat ng nag-enroll, yung graduate kayo hanggang wakas. Di ba ngayon, pangalawang assignment pa lang ni Pastor Dan, parang magko-quit na yung iba. Diba? Pero yun nga, matutong magtiis, matutong mag-persevere. Diba? Kasi 6 months lang naman yan. Yan. Kaya, kumbaga parang, isipin nyo, testing din ito sa atin. Kung tayo ba ay magpapakalakas kay Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Wag kang susuko. Okay? Malapit na. Gagraduate din tayo. Diba? Huwag kayong mag-alala, papakiusapan ko sila. Pero yun nga. Basta pag kami ni Ate Mar yung prof nyo, pasado na kayo lahat. Pero yun nga, tiis-tiis lang, walang susuko. Okay? Kasi maganda yun na lahat po tayo. Lalo na sa buhay. Diba? Na makagraduate tayo ng maayos. And then pangatlo, seek the Lord in prayer for strength, clarity, and protection. Ito talaga, yung mag-pray tayo ng mag-pray. Diba? Kasi again, ang demonyo ay takot sa ating prayer kasi takot siya sa Diyos. Pang-apat, walk in holiness. Sabi nga, tests often target compromised areas, kagaya ng fear, ng doubt, at saka sin. Kasi bakit ka mag-walk in holiness? Kasi ganito yan, kapag nag-walk ka in holiness, yung demonyo walang makikitang butas sa'yo. Pero kapag kasi nakipag-compromise ka, di ba, may legal right na yung demonyo. Diba? Ba't ka nagpe-pray ngayon? Sinapak mo nga yung kaibigan mo kanina. Pray ka dyan. Diba? Mga ganon. Ba't ka nagpe-pray ngayon? Nanood ka nga ng hindi magandang film kanina eh. Diba? So, may mga legal rights siya na pinapanghawakan. Kaya ang dapat mong gawin, in order na mawala yon, parang yung diba? Yung i-confess mo daw agad sa Panginoon. Then, tanggapin mo yung pagpapatawad ni Lord, mag-move on ka, yun nga, i-claim mo. Yung you are the righteousness of God in Christ. Okay? And then, sunod, ano pang dapat nating gawin? Yung see the testings as an opportunity. Yan, as an opportunity. Yung bawat testing, opportunity yan ni Lord para patatagin ka, para patibayin ka, para may gawin siya sa'yo. Yan, sabi nga, instead of simply suffering, view it as refining, view it as refining. Sabihin mo sa kanya, Lord, what are you producing in me? Kaya nga sakto, di ba? Yung ngayon lang na pinalabas ni Tony Talks, yun nga si Daniel. Di ba? Yung parang, ang ganda ng kwento niya, panoorin nyo kapag may time kayo. Ang ganda ng,
ano siya, graduate siya ng, ano nga ba, ayun, di ba? Tapos, ang nangyari sa kanya, na, ano siya, nakulong siya sa maling, kaso. Kinasuhan siya ng rape. Hindi naman totoo. Tapos 2 taon siya doon. Tapos, habang nandun siya, doon siya nag-aral. Di ba? Hanggang sa nakagraduate siya. Tapos dumating yung time, parang mala Joseph nga, dumating yung time, parang pinagkakatiwalaan siya ng mga warden doon, inutos-utosan.